Ako si Daniel, 13 taong gulang at kilala ng marami bilang instrumento ng Diyos. Ito ang kwento ng aking paglalakbay at mga karanasan bago at habang tinatahak ko ang landas ng pagiging isang manggagamot. Bata pa lamang ako ay matindi na ang aking pagnanais na maging isang manggagamot, isang taong gagamitin ng may kapal upang tumulong at magpagaling sa kapwa. Dahil sa matinding kagustuhang matuto, naghanap ako sa social media ng mga taong maaaring magturo at gumabay sa akin. Sa aking paghahanap, nakilala ko si Kuya Mark Lawrence Pineda na mas kilala sa tawag na Mandirigma. Siya ang aking naging gabay at guro sa simula pa lamang. Nang magsisimula pa lang ako, hindi maikakaila na puno ako ng pangamba at kaba. Lagi kong iniisip na baka magkamali ako o mapatalsik sa aming grupo sa Facebook. Kahit ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, naging masunurin ako, nakinig ng mabuti at laging aktibo sa tuwing may ibinabahaging aral o turo sa aming grupo. Nang matapos ang mga paunang aral, sinimulan ko ang aking debosyon. Sa mga unang araw, payapa at walang kakaibang nangyari. Ngunit nang umabot ng isang linggo, ang aking araw-araw na pagdarasal, doon ko nasimulang maramdaman ang mga kakaibang bagay. Nagsimula akong makarinig ng mga tinig, mga bulong na kasing lakas ng aking sariling boses. Pakiramdam ko ay laging malamig ang aking bato kahit walang hangin, at madalas akong kilabutan sa mga sandaling iyon. Nang tumagal pa ng 3 linggo, lalong tumindi ang aking mga karanasan. Bukod sa mga bulong, may mga kalampag na rin akong naririnig sa paligid. Dumating ang ika-4 na linggo at dito dumating ang pinakamahihirap na pagsubok. Bigla akong nilagnat at sinumpong na matinding sakit ng ulo. Halos sumuko na ako dahil sa hirap. Ngunit ipinapaalala ng aking maestro, magtiwala ka lamang sa Diyos. Ito ay pagsubok lamang upang patatagin ang iyong kalooban. Dahil sa lakas ng pananampalataya, nagpatuloy ako at matagumpay na natapos ang 49 na araw ng debosyon. Sa pagtatapos nito, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam, isang mainit at banal na enerhiyang bumabalot sa buong katawan ko, para akong dinadaluyan ng kuryente na nagbibigay ng gaan at lakas. Nang itanong ko kay Kuya Mark, sinabi niya na natural lamang ito at tanda ito na tinatanggap na ng espiritual na mundo ang aking paglilingkod. Lumipas ang 2 buwan ng masigasig na pagsasanay sa pagbigkas ng mga orasyon hanggang sa dumating ang pagkakataon na may lumapit sa akin upang humingi ng tulong. Isang pasyenteng nakausap ko sa online. Bilang unang hakbang ng paggagamot, ginamit ko ang pagtatawas. Ito ang paraang ginagamit namin upang malaman kung ano o sino ang nang-aabala sa pasyente. May iba't ibang uri ng pagtatawas, sa kamay, sa tubig, sa papel, o sa kandila. Ang ginamit ko noon ay ang paraang gamit ang kandila at papel. Habang isinasagawa ko ito, biglang nabuo sa harap ko ang imahe ng isang babaeng nakangiti, isang anyong hindi pangkaraniwan. Sinubukan ko itong paalisin at utusan na lumayo sa pasyente, ngunit hindi ito sumunod. Biglang sumakit ng matindi ang aking ulo at dahil sa bigat ng pakiramdam, hindi ko na itinuloy ang paggagamot noong oras na iyon. Nang gabing iyon, habang mahimbing akong natutulog, bigla akong nagising. Isang di kilalang presensya ang gumising sa akin. Bakit mo ako ginising? Tanong ko. Nang tiningnan ko ang aking paligid, nakita ko ang sarili kong katawan na nakahiga at tulog pa rin. Natakot ako at agad na nagtanong, patay na ba ako? Sumagot ang aking gabay, huwag kang matakot, hindi ka patay. Ikaw ay nasa espiritual na mundo na. Ang tawag dito ay astral projection. Aba, ang astig naman ito. Di ko napigilang sabi sa sarili. Dagdag pa ng gabay. Maghanda ka, Daniel. May malaking laban tayong haharapin. May mga kaaway na nais kang pigilan. Sumama ako sa aking gabay at sa isang iglap, dinala kami sa isang malawak at madilim na gubat. Isang lugar na tila ibang dimensyon. Doon, nakaharap namin ang aming mga kalaban. Nagulat ako sa aking nakita. 3 wakwak, mga uri ng aswang na may pakpak, isang dambuhalang kapre at isang babaeng mangkukulam na mukhang nasa edad 40 pataas. Tumawa ng malakas ang babae at sinabi, napakabata mo pa o pumupunta rito. Alam mo bang wala pang nakakalabas dito ng buhay? Hindi ako natakot at buong tapang na sumagot. Bakit ka nananakit at namiminsala ng iyong kapwa-tao? Hindi mo na kailangang malaman yan. Matapang niyang tugon. Kung ganon, subukan natin. Sagot ko. Ako ay nabubuhay sa pananampalataya sa Diyos. Tignan natin kung kaya mong labanan ang kanyang kapangyarihan. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang 3 kong matalik na kaibigan.
dalawang mababait na kapre at ang aking gabay na isang makapangyarihang engkanto. Naging pantay ang aming bilang at nagsimula na ang aming matinding labanan. Agad na sumugod ang aming mga kakampi, ang mga kapre at ang aking gabay na tumawag pa ng karagdagang tulong mula sa kanilang kaharian. Naging madugo at matindi ang sagupaan. Ako naman ay bumigkas ng makapangyarihang orasyon. Tabak ni Atardar. Isang espadang nagliliyab sa apoy ang lumabas sa aking kamay. Ikinaway ko ito sa mga sumasalakay na wakwak at sinamang matamaan ay agad na natupok at naging abo. Tumawa ng mapang-asar ang babaeng mangkukulam. Iyan na ba ang iyong tapang, bata? Tignan natin kung kaya mong harapin ang mga mandirigma ng Diyos. Sagot ko. Bumigkas din siya ng masamang salita at biglang lumitaw ang 5 demonyo mula sa dilim. Bakit may mga demonyo rito? Gulat na bulong ko. Ngunit hindi ako umatras. Bahala na ang Diyos. Muli akong bumigkas ng orasyon. Pamarusa, kidlat ng kalangitan. Isang matinding kidlat ang bumagsak at tumama sa mga demonyo, dahilan upang humina sila. Sinundan ko ito ng maso ng kalangitan at sa lakas ng kapangyarihan, napilitang umatras at bumalik sa pinanggalingan ng lahat ng masasamang nilalang. Umarap ako sa babaeng mangkukulam at sinabi, "Ito na ang iyong katapusan, huwag mong subukin ang Panginoong Diyos." Itinaas ko ang nagliliyab na tabak ni Atardar at tinamaan siya. Sa isang iglap, natupok siya ng apoy at naging abo. Lumapit ako sa aking mga kaibigan at kakampi. Maraming salamat sa iyong tulong. Tapos na ang laban at nagwagi ang kabutihan. Pagkatapos ng laban, dahan-dahan akong bumalik sa aking katawang lupa. Pagkamulat ko, sobrang sakit ng aking ulo at buong katawan, tanda ng bigat na ginawang pakikipaglaban sa espiritual na mundo. Kinabukasan, nakatanggap ako ng mensahe mula sa pasyenteng tinulungan ko. Sabi niya, "Sir, ang gaan na ng aking pakaramdam. Wala na ang sakit ng aking ulo at pakiramdam ko ay gumaling na ako." Sumagot ako ng may pasasalamat. "Ang Panginoon ang nararapat papurihan, ma'am. Siya ang dahilan ng iyong kagalingan." Ito ang kwento ng aking simula, isang patunay na kahit bata pa, kapag may pananampalataya at tapat na layunin, magagamit ka ng Diyos upang maging instrumento ng paghilom at pagtatanggol laban sa kasamaan. Ito ang tunay na kwento ng ating letter sender na si Daniel. Naway kapulutan nito ng aral ng karamihan at magsilbing gabay patungo sa matatag na pananampalataya sa ating pong may kapal. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat!